Lahat ba ng laman ng Biblia ay salita ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto ko po naman batiin ang happy birthday si Sister Beth, isang pagbati mula kay Brother Philip Ocampo. And binabati ko rin ng happy birthday sina Ace, Judy Eligoyo, and Jane Bonafe. Nakikigalak po kami sa inyong kaarawan. Now, yung pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa plenary inspiration. Sa seminary po kasi ito talaga yung mga topics, no? Plenary inspiration. Parang minsan mabigat pero actually mabilis lang naman pong maintindihan yan. At para po sa mga bago, no, yung mga devotions po natin this year ay seminary edition. So yung mga topics sa seminary from A to Z, yun po yung kino-cover natin. Para kahit nagde-devotion lang tayo, para na rin tayo nag-seminaryo. So, plenary inspiration. Ano po ba yan? Plenary inspiration is the belief that all the words of Scripture, every part, every line, every phrase are fully inspired by God. Ibig sabihin, lahat ng parte ng Biblia ay inspired, kinasihan ng Diyos. At masasabi natin na yung buong Biblia ay salita ng Diyos. Now, si Satan doon nagsasalita, yung Diablo nagsasalita doon, si Saul nagsasalita, yung mga kalaban ng Diyos doon, yung mga emperors doon, nagyayabang, nagsasalita, mga fallen angels nagsasalita, lahat ba yan ay salita ng Diyos? Well, pag sinabi natin kasing salita ng Diyos, yung kabuuan ng istorya ng Biblia. Hindi po porket nagsalita si Pedro, sasabihin mo yung sinabi ni Pedro or sinabi ni Satanas o sinabi ng mga fallen angels sa Bible, mga demons, ay salita din ng Diyos. Basically, what we're saying is the whole Bible is God's Word. Ibig sabihin, inspired by God, kinasihan ng Diyos para ibigay sa atin upang ipahayag sa atin ang mga katotohanan ng Diyos. So, this means that the whole Bible, not just its moral teachings or spiritual ideas, is God-breathed. Every word in the original manuscripts was superintended by the Holy Spirit using human authors without error. This doctrine assures us that the Bible is trustworthy. Pwede natin pagkatiwalaan talaga yung Biblia in all it teaches about God's salvation, history, and life. Scripture isn't just inspired in spots. Hindi siya inspired sa mga parte lang at bahagi. It is entirely the voice of God. Yung buong Biblia, pati mga istorya, mga awit, mga kawikaan, lahat po ng yon ay salita ng Diyos. It is entirely the voice of God. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, all scripture is God-breathed, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. During that time, yung Biblia hindi pa kompleto, no? Pero yung available scripture during that time, sinasabi ni Apostol Pablo, etong mga kasulatan na to, kinasihan ito ng Diyos. At kapakipakinabang, dahil ito ay kinasihan ng Diyos, nagmula sa Diyos, ito ay kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa mga kamalian natin, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So ito po yung unang teaching natin ngayong araw. All of Scripture is equally and entirely inspired. Yung kabuuan po ng Biblia, ng mga kasulatan, lahat po ito pantay-pantay, equally and entirely. Yung kabuuan ng Biblia ay kinasihan ng Diyos. Kagaya po ng sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, all Scripture. Hindi po some, hindi kapiraso, hindi yung mga sinabi lang ng ilang mga propeta, kundi yung kabuuan. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, God-breathed. Kumbaga, hiningahan ng Diyos, galing mismo sa Diyos. At dahil po rito, mga kapatid, yung Biblia, pinapanampalatayahan natin hindi dahil ito ay insight, katalinuhan ng tao, or mga magagandang katuruan, mga moral lessons na nilikha ng tao. Point number 2, the Bible's authority rests on its divine origin. Yung authority ng Biblia, ito po ay hindi po galing sa tao, hindi galing sa magiting na propeta o sa mga tagapagturo. Ito po ay galing mismo sa Diyos. That's why
we treat the Bible with authority, not just ordinary authority, but God's authority. Bakit po natin inilalagay yung Biblia sa pinakataas? Over our mind, our principles. Ang Biblia po mas mataas pa sa konstitusyon ng Pilipinas. Ang Biblia mas mataas pa to sa mga batas ng tao. Bakit po? Actually, yung mga batas nga po dapat ng tao ang nag-a-adjust sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya po ako naniniwala ako na tayong mga Kristiyano, dapat tuloy-tuloy yung ating pagdidisipulo, magpakarami tayo, disipuluhin natin yung ating pamilya, mga kaibigan, dapat meron tayong mga discipleship groups. Naniniwala ako na yung Church ni Jesus Christ, aabante ng aabante, dadami ng dadami, hanggang sa mapuno yung mundo ng mga followers ni Jesus at yung mga mauupo sa gobyerno, mga gagawa ng batas, may mga takot sa Diyos. And later on, yung mga principles nila na galing sa Biblia, yun yung lalabas dun sa mga batas at mga polisiya na gagawin nila. Naniniwala po ako dyan kasi very optimistic po yung theology ko. That means talagang magwawagi ang kabutihan dito sa mundo. So the Bible's authority rests on its divine origin, at yung authority ng Diyos na nakasaad sa Biblia, yan ang maghahari at mamamayagpag dito sa mundo. At isipin niyo pa mabuti, merong Biblia, may kapahayagan ng Diyos tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga katuruan. At ibinigay niya sa tao. Hindi po ba yan magwawagi? Hindi po ba yan ang ating magiging standard? I believe magiging standard po yan ng buong mundo. Darating po yung panahon na lahat ng mga bansa ay luluhod sa ating Panginoong Jesucristo. Point number 3. God used human authors without error to communicate His exact will. Ginamit po ng Diyos yung mga propeta, mga manunulat, mga apostol para maisulat ang Biblia. Without error to communicate His exact will. Kaya po sabi rito sa 2 Peter chapter 1, verse 20-21, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will. Yung mga propesiya, hindi ito galing sa isip lang ng tao. But prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So yung mga propeta ng Diyos, yung mga nagsulat ng Biblia, they were carried along by the Holy Spirit. Ginabayan sila ng Santong Espiritu para maisulat ang Biblia na meron tayo ngayon. So God used human authors without error to communicate His exact will. Tanong mga kapatid, paano natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1, submit your morality to God's standard. Yung moralidad natin, mga prinsipyo natin sa buhay, mga pananaw natin, ipinapasakop natin yan sa standard ng Diyos, sa salita ng Diyos. Minsan po kasi, darating tayo sa punto ng ating buhay na meron tayong prinsipyo, yung prinsipyo natin, binabali ng pera, binabali ng mga tukso. Minsan yung hindi okay, nagiging okay, kasi nga, sinusunod natin yung ating puso. Hindi okay na relasyon, nagiging okay na relasyon. Hindi okay na kabuhayan, nagiging okay na kabuhayan. Hindi okay na pangungopya at pandadaya sa eskwelahan o sa mga negosyo o sa politika o sa gobyerno o sa trabaho natin. Minsan yung mga pandaraya na pwede nating pagkakitaan ng husto or kahit simpleng pangungopya sa eskwelahan, minsan nababali yung ating mga prinsipyo. Submit your morality to God's standard. Minsan nira-rationalize kasi natin, okay lang naman to, tama naman to eh. Tama according to who? According sa atin, sa mali nating pananaw. Pero hindi sa standard ng Diyos. Kaya nga po sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, all scripture is God-breathed. Ang buong kasulatan galing sa Diyos, kinasihan ng Diyos. Dahil dito yung salita ng Diyos ang standard natin para saan? Sabi dito, ito ang standard natin when it comes to teaching, when it comes to rebuking, when it comes to correcting and training in righteousness. Sa Tagalog po, pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian. So mga kapatid, yung Biblia, laging tama yan.
Ang nagkakamali tayo minsan sa interpretation or madalas sa pagkakamali, yung buhay natin ang mali. So tayo yung nag-a-adjust doon sa Biblia, sa standard ng Diyos. And number 2 po, confront all lies with God's unchanging truth. Alam niyo po yung mga tukso, darating yan sa buhay natin. Kung wala kang tukso ngayon, huwag kang mag-alala, bukas meron na. And I'm sure lahat tayo dumanas ng tukso nitong mga nakaraan. Lahat po ng tukso ay kasinungalingan ng dyablo na yung isang mapait gagawin niyang matamis. Pero sa katotohanan ng Diyos, talagang hindi magbabago yung standard, yung katotohanan. So, confront all lies with God's unchanging truth. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 3. Nung tinukso ni Satanas sila Eva at Adan, ginamitan niya ng maraming kasinungalingan. Maraming tama, hahaluan ng kahit kaunting mali, no? Para lang madaya sila Eva at Adan. Pero alam niyo po kung ano yung dapat ginawa ni Eva at Adan? Kinumpronta nila yung kasinungalingan gamit ang katotohanan nagmula sa bibig ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag niyong kainin yan. That's God's truth. Pag kinain niyo yan, you shall surely die. That is God's truth. You can confront lies and deception and temptation with God's truth, unchanging truth. Kaya mga kapatid, marami pong mga tukso na darating sa atin kasi nungalingan yon, hindi gaganda buhay mo doon. Kasi ang tukso kasi, papagandahin buhay mo, papasarapin buhay mo, bibigyan ka ng magandang feelings, emotion, feel good. Lahat ng tukso masarap. Masarap sa paningin, masarap sa laman, masarap sa puso. Yun po yung tukso. Pero those are lies. Kasinungalingan, deception, pandaraya. At pwede nating labanan yon ng kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At pag nagtiwala ka sa salita ng Diyos, sumunod ka sa pinag-uutos ng Diyos. Point number 3, magkakaroon ka ng buhay na nasa ilalim ng pabor at pagpapala ng Diyos. Kaya sabi dito sa point number 3 natin, pursue a godly life under God's favor and blessings. Alam niyo po, itong Biblia, pag binasa natin, hinayaan nating i-correct tayo, later on, makikita natin na natatrain na pala tayo para maging godly, para magkaroon ng godly life. Sabi po rito, correcting and training in righteousness, para sa matuwid na pamumuhay. So habang binabasa mo yung Biblia na kinasihan ng Diyos, nagpapakorek ka, nagpaparebuke ka, na itatama yung liko nating mga gawain, tapos nagkakaroon tayo ng matuwid na pamumuhay. Kaya ang ganda ng pagkaka-structure dyan ni Apostol Pablo Biblia inspired by God. Magpakorek ka, magpatama ka. Anong mangyayari siya? Magkakaroon ka ng matuwid na pamumuhay. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. At makapaglingkod ka sa Diyos. Magiging equipped ka para mas mapaglingkuran ang ating Diyos. Now, when we pursue a godly life, mga kapatid, yung maka-Diyos na pamumuhay, we are basically living under God's favor and blessings. Sasabihin ng dyablo, ng mga tukso, eto yung mabuting buhay sa'yo. Pero ipupurso mo yung maling pagkakitaan ng pera. O pupurso mo yung pagkapit sa patalim. Pero sasabihin, gaganda buhay mo dyan. Mga kapatid, magiging miserable lang yung buhay mo sa tukso. Pero yung salita ng Diyos, mamumuhay ka sa ilalim ng pabor at pagpapala ng Diyos. Because under God's favor and blessing, you will find peace. You will find joy. You will find God's blessing and favor. Napakasarap na pinapaboran ka ng Diyos. At pag pinapaboran ka ng Diyos, walang ni isa mang mga tao o nilalang o kahit anong pangyayari na makakalupig sa iyo, makakatalo sa iyo, or makakapag-alis sa iyo doon sa napakagandang sitwasyon mo sa ilalim ng pakpak ng Diyos. Para po sa ating discussion, how does believing that the Bible comes from God shape the way we live? Samahan niyo po ako sa panalangin. God of truth, thank you for giving us your word. Fully inspired, completely true, and richly sufficient. I praise you that every word in Scripture is breathed out by you. Teach me to read it not as man's ideas, but as your voice to my heart. Let me trust every promise
obey every command, and rest in every truth. Shape my life with your word. Guard me from picking and choosing what I want to believe, and give me the courage to stand on all of your word. Shape me by Scripture from the inside out. Let me fight temptations with your truth. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sister Jen. Maraming salamat po sa inyo. Kung meron po kayong natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.